So ang isa pong tip or idea na pwede kong i-share lalo na po sa ating kapwa Pinoy electrician na nag-uumpisa pa lamang dito sa motor control ay kapag ka sinabi pong pang disconnect or pang off o kaya naman ay pang de-energize ng load at ito ay NC contact. Hello po mga kaibigan, mga ka-electrician, magandang buhay po sa ating lahat. Welcome pong muli dito sa ating bagong video tutorial. Sa tutorial natin ngayon ay nais ko pong i-share sa inyo kung paano kontrolin itong ginawa po nating wiring dito sa contactor into location. Okay po, pero bago po yan ay shout out muna po sa ating mga kaibigan, si Mar Pagueros TV. Maganda rin po ang kanyang isinishare. Marami po tayong matututunan sa mga videos na kanyang isinishare. Mar Pagueros TV. At shoutout din po sa ating kapwa Pinoy electrician na si Kent Harvey. Siya po ay isang mahusay at magaling na technician. Nagtatrabaho po siya sa UAE, United Arab Emirates, sa offshore bilang technician. Okay po mga kaibigan, mga ka-electrician, umpisahan na po natin itong video tutorial natin ngayon. Sa actual situation po, itong ginawa po nating wiring dito sa contactor ay naka-install po ito sa loob ng control panel. At yung control panel na yon ay nakalocate sa MCC room or motor control sentry. Katulad po ng makikita nyo dito sa ating drawing ngayon. Okay po. Ito yung MCC room. At ito naman po yung control panel. So sa loob po ng control panel na yan ay dito naka-installed itong ginawa po nating wiring na ito, maging itong mga components na ito ng contactor. Okay po. So sa front side naman ng control panel ay doon natin makikita itong stop push button, start push button, emergency switch at maging itong pilot lights. At kinokontrol ng panel na ito, itong load na ito which is located naman ito sa field side. At itong load na ito ay connected naman sa mechanical pump o sa piping ng mechanical. Ngayon, mayroon pong mga maintenance at operator sa loob ng planta na nagme-maintain or nagche-check ng kanilang daily routine as maintenance. At ang isa sa daily routine ng operator ay visual checking dito po sa loob ng planta. Iniikot po yan ng operator. Ngayon, halimbawa po accidentally, may napansin yung operator o nakita ng operator na may naglilik do sa piping ng mechanical which is dinadrive nitong load natin na 3-phase motor. So kailangan po na i-de-energize o i-stop ni operator itong load na ito. Otherwise magkikreate po ito sa kanya ng problema. So ang gagawin po niya ay agad niyang pupuntahan itong MCC room para i-stop or i-push itong emergency switch. Okay po. Ngayon ang problema sa ganitong sitwasyon, paano kung malayo itong load katulad dito sa ginagawa naming planta? Kapag nagbabata kami ng power cable ay nasa more than 250 meters away from field to MCC. Bago pa makarating ang operator dito sa control room, ay malaki na yung magiging damage dito sa field side. So para maiwasan ang ganoong senaryo ay dapat na mag-install dito ng isa pang control panel. Which is dito pa lamang sa field side ay pwede nang i-de-energize ng operator itong load na ito. So dito sa video tutorial natin ngayon ay isi-share ko sa inyo kung paano kontrolin itong load na ito into location. So ibig sabihin po niyan ay pwede nating kontrolin itong load na ito dito sa field side at pwede rin pong kontrolin dito sa MCC room. Meaning pwedeng i-start dito at pwedeng i-stop dito. At the same time, ganoon din naman pwedeng i-start dito, pwedeng i-stop dito. So sa actual na demonstration natin, ito yung pinaka-control panel natin dito which is located sa field side at ito naman yung control panel natin dito which is located naman ito sa MCC room. So ang pinaka-point ng tutorial natin dito ay paano natin i-connect itong isa pang control panel dito sa ginawa nating schematic diagram. So para maunawaan natin ay mag-drawing ako rito ng isa pang control panel. Katulad po nito, isang emergency stop, isang stop push button at saka isang start push button. Okay po. So ilalagay po natin yan dito. Then i-connect po natin yan dito sa existing wiring nitong contactor. Okay po.
kaibigan, mga ka-electrician, naiguhit na po natin dito itong isa pang control panel or local control panel which is located dito po sa field side. Katabi po nitong load natin. Para once na magkaroon ng hindi inaasahang problema dito po sa field ay dito pa lamang ay mai-isolate na o ma-de-energize na ng operator itong load na ito. So i-connect po natin yan dito sa ginawa po nating wiring dito sa contactor. Okay po. So ito yung emergency stop natin which is NC, at ito naman yung stop push button natin which is NC rin, at ito naman yung start push button, NO naman ito. Ngayon unahin po natin i-connect itong emergency switch dito sa wiring natin na ito ng contactor. Okay po. So ito pong emergency switch, ito po ay NC contact. At ito po ay pang disconnect ng circuito. So ang isa pong tip or idea na pwede kong i-share lalo na po sa ating kapwa Pinoy electrician na nag-uumpisa pa lamang dito sa motor control ay kapag ka sinabi pong pang disconnect or pang off o kaya naman ay pang de-energize ng load at ito ay NC contact, dapat po ito ay connected in series with the line circuit. Halimbawa, ito pong isang emergency switch na ito which is located po sa field side. Yan yung tinatawag nating local control panel, ano? At ito ay NC contact at dapat po ito ay connected in series connection dito po sa isa pang emergency switch na ito. So paano po natin itong maiko-connect in series connection dito sa isa pang emergency stop? So iguhit po natin yan para maunawaan po natin. Pagkatapos po niyan ay iwa-wiring po natin in actual. Okay po mga kaibigan, mga ka-electrician, nilagyan ko muna po ng terminal block itong ating local control panel dito para dito na lamang po natin i-connect yung mga wires pamaya. Okay po. At maging dito po sa ating schematic diagram ay nilagyan din po natin ito ng terminal block. Ito po yung terminal block para sa emergency switch at ito naman po yung terminal block para dito sa stop push button at start push button. Okay po mga kaibigan, mga ka-electrician, naiguhit na po natin itong emergency switch ng local control panel dito po sa isa pang emergency switch from MCC room control panel. Connected po ito in series connection with the line circuit. Ibig sabihin po niyan ay kahit po alin ang i-activate natin dito, madi-disconnect ang circuito. Okay po. So isunod po natin itong stop push button at start push button. Kung ito pong stop push button na NC contact na pang-disconnect at pang-de-energize nitong electromagnetic coil ay connected po siya in series connection dito po sa isa pang stop push button. Ito naman pong start push button na NO contact na pang-on at pang-energize nitong electromagnetic coil, dapat po ito ay connected in parallel connection dito po sa isa pang start push button. So iguhit po natin yan. Kaibigan, mga ka-electrician, na iguhit na po natin itong stop push button at start push button itong local control panel. Connected po ito dito sa control panel sa loob ng MCC room. Okay po. So ito pong stop push button na ito ay connected in series connection dito sa isa pang stop push button. At ito namang start push button na NO contact ay connected in parallel connection dito sa isa pang start push button. So pahapyawan po natin ito ng kaunting paliwanag para maunawaan po natin. Okay po. So kapag ka-on natin itong control circuit breaker at ipinirest natin itong start push button ay mag-i-energize itong coil na ito. Once na ito ay mag-energize, ito pong NO contact ng KM1 ay magko-close para manatili pong naka-energize itong coil na ito.
Okay po. So mula rito sa line 1, ang flow ng current ay dadaan dito sa emergency switch. Naka-close ito, so dire-diretso yung flow ng current. Dadaan din po rito sa emergency switch na ito, NC contact. So dire-diretso po rito sa tripping contact, naka-close. Stop push button, naka-close. So yung flow ng current, diretso po rito sa local control panel natin, stop push button, naka-close. Papunta po rito sa start push button, control panel sa loob ng MCC room. Ito ay naka-open pero ito po ay naka-close sapagkat ito ay naka-energize. So yung flow ng current ay dito na po dadaan sa NO contact ng KM1. So naka-close ito. Yung flow ng current dadaloy rito. Naka-energize ito. Papunta rito sa line 2. So kumpleto po yung circuito natin from line 1 to line 2. At kahit alin po ang i-activate natin dito sa emergency switch na ito ay madi-disconnect ang circuito. Mag-de-energize itong coil na ito. At the same time ay mag-i-stop naman itong load natin sa field side. So i-wiring po natin ito. Then after that ay i-demo po natin ito from local control panel to MCC room. Okay po. So unahin natin itong emergency switch na ito. Yung unang terminal point ng emergency switch na ito ay i-connect natin dito sa NO contact ng emergency switch. Okay? Ito po yan. Ito yung isang NO contact ng emergency switch. Kukonect po natin yan dito. Okay? And then ito pong isang terminal point ng emergency switch ay i-connect naman natin dito sa unang terminal point ng emergency switch. Then yung dating nakalink dito ay tatanggalin po natin yan para magawa po natin na N-series connection itong dalawang emergency switch. Okay po. Then after that ay susunod po natin itong stop push button at start push button. Sundan lang po natin itong drawing na ito.